Malinis, hindi maingay at matipid pa. Yan daw ang mga benepisyo ng pagsakay sa mga e-trike o electric tricycles. Ang problema, naudlot ang pag-arangkada ng mga unang unit ng e-trike. Live mula sa Mandaluyong, si Bam Alegre may paandar. Jessica, pinahiram sa atin ng Mandaluyong yung kanilang prototype na e-trike o e-tricycle at pinayagan din tayo magkaroon ng munting test run. Narito ang paandar. Ang tricycle na ito sa Mandaluyong, patok sa mga senior citizen na ito. Pareho lang ang pamasahe pero tahimik ang makina. Wala pang usok na ibinubuga dahil pinapaandar ng kuryente. Ito ang prototype ng e-trike o electric tricycle. Preskong sakyan. Ang comfortable, ang hangin, lagpas-lagpasan. Maganda po rito ang sumakay. Walang usok, presko. Sumakay ka rito, swabe ang pagtakbo. Walang uga-ugang. $504 million ang halaga ng proyekto ng e-trike at ito ay pinaghahatian ng Asian Development Bank, Clean Technology Fund at ng ating pamahalaan. 2010 unang ibinigay sa Mandaluyong ang e-trike para sa test run. Ang karanasan ng lungsod sa e-trike ay gagamiting batayan para sa mass production. Ipinampapasada na ito ng ilang driver at dumodoble raw ang kita dahil hindi na kailangan magpagasolina. Suggestion ko, liitan nila yung body configuration. From 8-seater to 5-seater. Na-test na namin yan, no? Ang suggestion ko, yung availability ng mga imported spare parts. Ang importante dyan, yung controller, yung motor, at saka yung lithium-ion battery. 100,000 e-trikes ang target na masupply ng Department of Energy sa Pilipinas sa loob ng 5 taon. Pero na-delay ang deployment ng paunang 3,000 units. On hold daw muna ang awarding ng contract to supply sa mga lokal na pamahalaan. Hindi raw kasi nag-qualify ang maraming LGU sa loan requirements ng Land Bank para sa proyekto. Hindi lang sa e-trike ginagamit ang electric technology. Sa pagbisita ni US President Barack Obama sa Pilipinas, siya mismo ang naglunsad ng Comet Electric Jeepney. Target na pumasada ng Comet sa mga pangunahing kalsada ngayong taon. Oras na sumailalim daw ito sa mass production, posibleng bumaba pa lalo ang presyo nito. Pollution-wise, mas maganda kasi walang air pollution na nanggagaling sa emission ng sasakyan. No, so it's really zero emission. No? So viable naman siya kasi available naman kasi yung kuryente. Tapos yun, yung source ng alternative energy lang naman siya. As much as parang yung mga Jessica, dito sa ating test run, talagang swabing-swabe siya at walang usok na lumalabas dito sa vehicle. At yun nga lang, yung Land Bank ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng Department of Finance at patuloy rin yung pakikipag-ugnayan nila sa Department of Energy para sakaling ma-ease o ma-relax pa yung mga loan requirements para rito sa proyektong ito. Ma'am Jess? Baka naman may question ang gobyerno sa proyekto kaya hindi natutuloy o hindi pa umaarangkada, Bam? Actually, mahigpit lang talaga yung requirements dun sa loan. Isa ron, kailangan merong parang some semblance ng certificate of excellence para sa isang LGU. And talagang, kumbaga mahigpit talaga, parang sinasala talaga yung mga ganun. Kaya most of the LGUs daw hindi raw nag-qualify ayon sa Department of Energy. So yun yung kailangan nilang solusyonan dahil kung magkaroon sila ng deadlock doon, hindi raw uusad yung proyekto. Hindi nag-qualify dahil anong dahilan, Bam? Yun, marami raw requirements at nabanggit sa atin kanina nung isa sa mga nag-manage itong prototype e-trike, yun nga, mayroon mga kailangang certification, kailangan, one example is certification from DILG na kailangan may seal of excellence, yung LGU mismo. So one of many requirements lang daw yan, Ma'am Jess. Kasi kung ganyang maganda ang feedback ng mga pasahero sa e-trike, kahit na yung mga namamasada, no, baka dapat nga suportahan. Pero kailangan malaman din natin ano ba yung mga dahilan kung bakit hindi ito natutuloy at hindi nga on schedule. Kasi naalala ko yung huling report mo, parang may schedule na dapat ito di ba? So yung isang report natin yung sa Comet Electric Jeepney yun. At ang good news naman doon, target naman nila the next few months na magkaroon na ng rollout yung kanilang units. Yung terminal and system sila inaayos sila. Dito naman sa e-trike, kailangan din mabalance yung requirements ng loan. Actually, wala namang problema rin sa technology. Gusto naman siya ng both ng lahat. So nandun lang tayo sa
fine print, kumbaga, doon sa details ng mga loan requirements, ma'am. O, kasi parang maraming benepisyo dyan eh. Una-una na yung noise, no? Kasi ngayon marami tayong mga lansangan, yung mga subdivision na may mga tricycle, talaga ang ingay. Tapos yung pollution pa, yung kita para dun sa nag-ooperate niyan at nagda-drive niyan. At yung benepisyo nga na sinasabi rin ng mga sumasakay, no? So talaga nung sinubukan natin siya, tahimik siya. Para siyang ninja actually, lalo na kung patag yung semento. Hindi mo siya maririnig na darating siya. Tapos yung comfort and yung kanyang leaning towards green-friendly technology, talagang maraming benefits na talagang kailangan na ma-implement as soon as possible, ma'am. Okay, maraming salamat sa'yo, Bam Alegre, at sa iyong paandar.